saan man sulok kami ng mundo, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa dakilang kapangyarihan mo, sa kabanalan mo, sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat po, Ama, na muli mo kaming tinipon sa iyong banal na salita sa oras na to at patuloy kami, Panginoon, Lord. Hallelujah, lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba sa iyo, nagpapalinis sa iyo, nagpapahugas sa iyo. Patawarin mo kami, Ama, linisin mo kami, i-transform mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita na maririnig namin sa araw na to, Ama, na ang buhay namin, Panginoon, ay hindi aksidente. Kaya dakilang Diyos, hayaan mo na patuloy kang maparangalan, ina-acknowledge ka namin sa oras na to, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, so buksan nyo nga yung inyong cam, mga anak, Kuya James, Ate Cristita, Bien, anak, yung anak ko nga palang panganay, si Bien. Ayan, and si Ate Brielle. Ayan, so gusto kong makita kayo na nakikinig para kukurutin ko yung tenga ninyo pag di kayo nakikinig. Ayan, so purihin ng Diyos. Anak, nasan ka? Bien? Anak, buksan mo yung camera mo at ayan, makinig ka ha. Gusto ko makinig kayo. Wala pa po tong 1 oras, kaya wag tayong wag tayong, di ba anak ko kamukha ni Kuya Bien, ay ni Kuya Kiel. Yan po ang aking binata. Ang aking anak na mabait. Ayan. So tayo po ay dumako na sa atin pong pag-aaralan ngayong oras na to. So ang buhay natin ay hindi isang aksidente. Tayo ay nilikha ng Panginoon. Amen? So, from Colossus 1:16, pakibuksan niyo po doon, tayo po ay magbabasa. Amen? So, alam niyo ba na sa loob ng 1 oras, sa buong mundo sa buong mundo, na ang namamatay ay 118 na tao. 118 na tao sa loob, sa globally, international, sa lahat ng sulok ng mundo. Sa loob ng 1 minuto po 1 minuto, 118 na tao ang namamatay. 118. So, ilan yon? Ilan yon sa loob ng 1 oras? Ilan yon, Bien? Pag minultiply mo, 118 times 60. Ilang tao ang namamatay, anak, sa loob ng 1 araw, globally? Kinumpit mo? Ilan? Mahina si Mama sa math. Sagutin mo ko. Tulungan mo ko. Huwag mo ko ipahiya. Parehas tayo mahina sa math. Ilan computin mo sa sa iyong calculator. So, ibig sabihin marami, no? So, kung 60 yun, sige, wag na tayo mag-compute. Mahina tayo lahat sa math. So, kung 118 siya, tapos kung sa 2 minuto pa lang, di 200 plus na, no? Ang dami ng agad na namamatay sa mundo. Kaya, yun yung yun yung realidad, mga kapatid, na mga anak, na hindi lahat ng tao buhay sa mundo. Kaya kung gusto nating malaman kung bakit tayo nilagay ng Diyos sa mundong ito, kailangan tayo laging nagsisimula sa Panginoon. Amen? Na tayo ay sinilang na may purpose ang buhay natin. At ang layunin na yon ay para sa Kanya. Pakibasa nga po, Colossus 1:16. Sino yung mga walang Bible? Bibili tayo ng Bible. Ulit. Pakibasa po, Colossus, Raymond, 1:16. Para lahat may participation, naririnig yung mga boses ninyo. Kuya Raymond, nasan ka na? Colossians 1:16. Nasan si ate mo? Andito po sa likod niya po. Hindi ko nakikita, puro buhok lang nakikita ko. Ayan, pakibasa po, Colossians 1:16. Pakibasa po, Colossians 1:16. Alin po ang likas at gawain ni Kristo po? Opo, Colossus 1, verse 16.
sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, ang pagmamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Oh, ang lahat Amen ay po. nilikha ng Diyos, sabi dito, ang lahat ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. So, walang bagay na nilikha sa mundong ito na hindi para sa Diyos. Sabi niya rin sa John 1:3, pakibasa, John 1:3, John 1:3, Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Amen po. Okay. So, malinaw. So, malinaw. Pakimute, Kuya Raymond. Bakit, Kuya Raymond? So, malinaw sa pinag-aaralan natin, from John 1 to 3, sabi dito, walang bagay na nilikha ng hindi sa Kanya. Doon din sa John 1:3, ganun din yung sinasabi. So, napakahalaga na malaman ninyo na hindi kayo mga aksidente at hindi kayo nandito sa mundo para lang umalog-alog sa mundong ito. Amen? So, may mga layunin tayo. Yung mga purpose ninyo, no, na hindi nyo mararating yung mga layunin nyo sa buhay nyo kapag nagsisimula kayo sa sarili lang ninyo na ikaw ang Diyos mo, 'di ba? Hindi ganon na pinanganak ka lang ng nanay mo kaya ka nandito. Dapat magsimula tayo lahat sa Diyos. Amen? Yung tagapaglikha. So, ibig sabihin, meron tayong creator. Merong lumikha sa atin. Merong nagbigay ng buhay sa atin. At may dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Niloob ng Panginoon na ikaw at ako mabuhay ka sa mundong ito. Amen? So, para mahanap natin yung layunin natin sa ating buhay o yung purpose natin sa ating buhay, kailangan nating isaalang-alang, amen? Yung mga pangarap natin. Amen? So, ano ba yung mga pangarap mo? Kasi baka pwedeng dahil sa pangarap mo, sa buhay mo, dahil kaya ka nag-aaral, yun lang ang maging dahilan mo kaya ka nabubuhay. Pero gustong sabihin sa atin ng Panginoon, mga anak, na hindi yun ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ang totoo, tinuturo lang sa atin kung paano natin babawasan yung mga ginagawa natin sa pamamagitan ng pagtutok natin. 'Di ba? At pagsasaalang-alang natin na may Diyos tayo. Kasi yung mga pangarap natin, kapag nabubuhay ka dahil sa pangarap mo, mali na agad. Amen? Mali na agad kung bakit ka nabubuhay. Pag nabubuhay ka, para sa pamilya mo, mali na agad yung dahilan mo kung bakit ka nabubuhay. So, yun yung purpose na tinatawag natin. Bakit tayo nabubuhay dito? Hindi kayo lahat aksidente. So, hindi tayo nabubuhay dahil gusto mo maging doktor. Hindi tayo nabubuhay dahil gusto mo maging pilot, maging architect, maging nurse. Hindi yun ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Nabubuhay tayo dahil sa pag-ibig ng Panginoon. 'Di ba? Dahil mahal niya tayo, nilikha niya tayo. Para sa Kanya, 'di ba? Sabi ko ya Raymond, dahil sa Kanya at para sa Kanya. Mahalaga yon. Lahat ng nabubuhay. So, kahit pa langgam yan, aso yan, pero bilang isang espesyal na nilikha ng Diyos, tayong mga tao, nilikha tayo ng Panginoon na katulad at kawangis niya. Amen? So, napakahalaga na ang buhay ninyo, kailangan nyong maisip sa murang edad ninyo na may dahilan kung bakit kayo nabubuhay. At hindi yon para sa mga sarili nyo lang o para sa mga tao sa paligid ninyo. Pangalawa na lang yung pamilya ninyo. Pangalawa na lang yung nanay at tatay ninyo. Pero laging una, kumbaga parang bitones yan. Pag mali na yung bitones ng uniform mo, pag mali yung nilagay ni Kuya Bien, sa bitones niya sa una, ng priority niya, di ba pag nilagay mo lahat ng bitones, paling na lahat, lihis na lahat, kasi mali yung priority. So, mahalagang malaman ninyo na ang priority natin kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito ay si God. Lagi tayong magsisimula sa Diyos. Amen? Kaya, anuman yung bagay na pinagdadaanan ninyo, anuman yung bagay na nararanasan ninyo, lagi kayong lalapit sa Panginoon. Amen?
So dito, maaari tayong laging sumangguni saan? Kung ang Diyos ang lumikha sa atin, saan tayo laging sasangguni? Sa salita ng Diyos, sa Bible, upang malaman natin kung ano yung kanyang gustong ipahayag tungkol sa buhay natin. 'Di ba? Kasi hindi natin malalaman yung ating gusto kung hindi tayo sasangguni sa Panginoon. Kung siya ang nag-create sa atin, kung siya ang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo, siya rin ang dahilan siya rin ang pwedeng maging dahilan natin kung ano yung mga bagay na pwede nating gawin sa mundong ito. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos na pinag-aaralan natin ngayon. Hindi to salita ng tao, hindi to yung science book ninyo, hindi ito yung history book ninyo, hindi ito yung mathematics book ninyo na pag hindi kayo pumasa, babagsak kayo. 'Di ba? Ganon din sa Panginoon. Kung gaano nyo sineseryoso yung pag-aaral ninyo, 'di ba? Kung gaano ninyo pinag-iigi yung pagte-test ninyo, yung pag-aaral ninyo, pakikinig sa teacher ninyo, 'di ba? Para sa test may isasagot kayo, ganun din sa Panginoon. Kung hindi ninyo pakikinggan ang sinasabi ng Diyos sa inyo, sa atin, 'di ba? Pwede tayong mag-failed sa buhay. Pwede tayong mabigo sa buhay. Pwede tayong lumagapak sa buhay kasi hindi natin alam yung priority natin. Amen? Kaya napakahalaga na ang totoo, sa Kanya talaga tayo nagsimula lahat ang buhay natin upang matuklasan natin yung purpose natin sa buhay natin at kailangan natin laging sumangguni sa Kanyang salita at hindi sa karunungan ng mundo. Amen? Hindi sa gusto ng mundong ito. Kaya maraming mga kabataan, 'di ba, na hindi nakakaalam ng layunin nila o purpose sa buhay. Bakit? Kasi nakalin kayo sa mundo, hindi sa salita ng Diyos. So mahalaga na priority natin ang salita ng Panginoon para malaman natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Kasi kahit nabuhay ka pa ng 80 years sa mundong ito, kahit nabuhay ka pa ng 70 years sa mundong ito, kung hindi mo naman nagawa ang purpose mo, mananagot ka sa Diyos. Magpe-fail ka pa rin. Lahat tayo mananagot sa Diyos. Bata ka man o hindi, mananagot tayo sa Panginoon. Kasi sinabi yan ng Biblia. At hindi kasalanan ng Panginoon na hindi nyo yan nabasa. Kasi may obligasyon yung mga magulang ninyo na ipaalala sa inyo na may Diyos tayo at may Bible tayo na dapat binabasa. Obligasyon yun ng magulang ninyo na laging i-remind kayo, na laging paalalahanan kayo, na lagi kayong pagbasahin ng Bible para malaman ninyo yung layunin ninyo. Kaya lang ang tanong, di ba, bakit kayong mga estudyante, kayong mga kabataan, pagdating sa eskwelahan, minsan tamad pa nga sa eskwelahan eh. Pero di ba, kapag kayo ay pinagbabasa, di ba, ng mga aklat ninyo o may test kayo bukas, seryoso kayo. Di ba? Iti-take nyo yung opportunity, mag-aaral kayo. Di ba? Pero bakit hindi ganun kahalaga sa atin yung Bible? Na dito nakasaalang-alang yung buhay natin na kapag hindi natin nagawa yung pinapagawa ng Panginoon, haharap tayo sa Kanya pagdating ng panahon. Magsusulit tayo sa Diyos, parang test. Haharap tayo sa teacher natin, isusulit natin yung mga ginawa natin. Alam niyo, I think sa langit merong malaking TV, panonoorin mo yung sarili mo. Kung ano yung mga ginawa mo, 'di ba? Tapos sa harapan mo merong apoy. 'Di ba? May apoy doon sa harapan mo. Na lahat lang ng ginawa mo sa Diyos, yun lang yung mga bagay na hindi masusunog. Pero lahat ng mga bagay na ginawa mo hindi para sa Diyos, lahat yun masusunog sa harapan mo. Makikita mo lang kung ano yung pinakamahalaga na nagawa mo dito sa mundo. Natatanggapin lang ng Diyos. Yun yung isusulit natin. Kaya napakahalaga ng purpose ninyo na hindi lang tayo aalog-alog dito sa mundong ito, hindi lang tayo para maging anak o para maging mabuting estudyante o mabuting mga doktor kung ano man yung inyong mga pangarap. So bago mo pa maisip ang Diyos, matagal ka na niyang iniisip. Bago mo pa malaman ngayon na ang Diyos ang dahilan kung bakit ka nilikha, ikaw matagal ka nang iniisip ng Diyos. At bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng nanay mo, may layunin ka na. At may layunin na siya para sa buhay mo. May purpose na ang Diyos sa buhay mo. Kaya, lagi mong tatandaan, Kuya Carl, kung walang Diyos, ang buhay mo walang saysay. Kuya Bien, kung walang Diyos, ang buhay mo walang saysay. Ate Shin, 'di ba? Ate Brielle, Kuya James, ang buhay natin walang saysay.
'Diba? Raymond, si Ate Sheena mo, ang buhay natin walang saysay. Even ako, ang buhay ko walang saysay kung wala ang Diyos. Dahil sabi ng Panginoon sa salita niya, hiwalay sa Kanya, wala tayong kabuluhan. Wala din tayong ipagmamalaki. 'Di ba? Wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya dahil nilikha lang niya tayo. Amen? Kaya tayo yung dapat nagpiplis sa Panginoon. Amen? So tatandaan yun, walang saysay ang buhay natin kung walang Diyos. Sapagkat lahat dito, di ba, nilikha ng Panginoon sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yun yung sabi ng salita ng Diyos. Kaya kung tinatanong mo, para saan ba ako? Para sa girlfriend ko? Hindi ka para sa girlfriend mo lang. Una kang para sa Diyos. Kaya turuan mo rin yung girlfriend mo, 'di ba? Yung boyfriend mo na malapit sa Diyos. So ang kapanganakan mo, Ate Denise, ay hindi po pagkakamali. Hindi siya isang pagkakamali. Ang buhay mo ay hindi rin pagkakamali. Hindi ito bunga ng pagkakataon. 'Di ba? Hindi rin ito binalak ng mga magulang mo na iluwal ka lang sa mundong ito. May Diyos na naghanda sa lahat para sa iyo at para sa akin. Kaya tayo lumabas sa mundong ito, tingnan nyo, nilikha na yung mundo, wala ka pa. Wala ka pa sa mundo, nililikha pa lang yung mundo, iniisip na tayo ng Diyos. So bago ka palikhain ng iyong ama at ng iyong ina, nabuo ka na sa isipan ng Diyos. Amen? Hindi pala yung nanay at tatay ninyo ang nagplano sa buhay ninyo. So bago pala kayo, nabuo sa mundong ito, iniisip ka na ng Panginoon. Gusto ka na niyang likhain. Amen? Hindi mga magulang mo ang dahilan kung bakit ka nandito. Amen? So yun po yung alam, yun yung mahalagang bagay na dapat nating nalalaman. Amen? Na bago pa tayo paglihihan ng ating ina, nabuo ka na sa isipan ng Diyos. So itinakda ng Panginoon ang lahat ng detalye, 'di ba, ng iyong katawan. Kung maikli ang kamay mo, yung paa mo, ang Diyos 'yon. Amen? So kung buo yung katawan mo, normal ka, ang Diyos 'yon. Hindi 'yun sinasadya. Pinlano 'yun. 'Di ba? Hindi ay nagkamali ako, pango yung ilong ni Kuya Carl. Hindi ganoon. 'Di ba? Ano 'yun, nilikha talaga ng Diyos 'yun. Pinili niya kung ano yung lahi mo, Kuya Carl, kaya ka Pilipino, kaya hindi ka Chinese. 'Di ba? Hindi aksidente. 'Di ba? Nakamukha mo 'yung tatay mo. Hindi yun aksidente. 'Di ba? Si Lord ang pumili noon. Siya ang pumili ng lahi natin, siya yung pumili ng pagkatao natin. Siya din yung pumili ng mga magulang ninyo. Yung kulay ng balat nyo, yung haba ng buhok nyo, yung kulay ng buhok ninyo, yung iba-ibang katangian natin, siya po ang pumili. Hindi ang nanay mo. Hindi sinabi ng nanay mo na gusto ko pag nanganak ako, kulot yung anak ko, unat yung anak ko, itim yung buhok na anak ko, brown yung mata ng anak ko. Hindi. Ang Diyos ang nag-design sa'yo. So, kasi bakit? Kinasiyahan niya tayo. Kinasiyahan tayo ng Panginoon. Amen? Kasi may kakayahan siya. Siya lang ang may sapat na kakayahan para tayo magkaroon ng mga bagay na yon. Nabubukod tangi tayo mga tao na nilikha ng Panginoon. Amen? Na espesyal. Pinagpasyahan niya yon. Kung kailan ka isisilang, kung anong date yung birthday mo, kung hanggang kailan ka mabubuhay sa mundong ito, ang Diyos ang nakakaalam ng bilang ng buhay mo. Hindi ikaw. Wala kang hawak. Ang Diyos ang nakakaalam. Kaya nga sabi ko sa inyo, daming namamatay araw-araw, 118 na tao. Minuto lang yun sa buong mundo. Isipin na lang ninyo. Kaya bago pa tayo ipananganak, may nabuo na siyang plano sa buhay natin. At napili ka rin niya na sa eksaktong oras ng iyong pagsilang at kamatayan. Alam ng Diyos kung kailan ka binuhay. Alam din ng Diyos kung kailan niya babawiin yung buhay mo. Amen? Kaya bahagi ng plano ng Diyos kung saan ka isisilang, kung sa Pilipinas ka ba, sa Amerika ka ba, 'di ba? Sa Nueva Ecija ka ba, sa ospital ka ba, sa bahay ka ba, sa tricycle ka ba, na sinilang, 'di ba? Bahagi ng plano ng Diyos kung saan ka sinilang. At kung saan ka mamumuhay ng ayon sa kanyang purpose.
Diba? Ayon sa purpose ng Diyos, hindi lang sa gusto mo. Kaya kung ano man yung naging lahi mo, kung sino man yung naging nanay mo, kung ano man yung naging lipi mo, hindi yan aksidente lahat. Amen? Hindi importante ang magulang mo ay mabuti o masama o sadyang walang pakialam sa inyo. Amen? Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga is may Diyos tayo na may pakialam sa inyo. Amen? Kaya napakahalaga ng mga utos ng Panginoon. Kaya ginagalang natin mga magulang natin, mabuti man sila o masama, alang-alang sa Diyos. Alang-alang sa Diyos. Dahil siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Amen? At isa yun sa utos niya, igalang ninyo ang inyong ama't ina dahil ito, 'di ba? Dito ang mahabang buhay, magkakaroon kayo ng mahabang buhay. May kalakip siyang pangako at magiging matagumpay yung inyong buhay. Kaya hindi aksidente yung mga lahi ninyo at mga magulang ninyo. Kahit pa yung ibang magulang, wala silang pakialam sa inyo. Alam ng Diyos. 'Di ba? Na may mga dalawang nilalang siya na nilikha. Na eksakto. 'Di ba? Yung sangkap. Yung pagpo-provide ng Panginoon. Yung mga angkan. Yung nanay at tatay mo, pinagtagpo ng Panginoon upang mabuo ikaw. 'Di ba? Hindi lang sa isipan ng Diyos, kundi nilikha ka niya na may tamang DNA. Yung DNA mo, kapag ikaw tumanggap na sa Panginoon, nais ng Panginoon na mabuo ka, na maging malaya ka. Maging malaya ka sa kasalanan, maging malaya kang tao, na hindi ka namumuhay dahil sa disenyo ng mundong ito. Hindi ka nabubuhay sa pattern ng mundong ito. Nabubuhay ka sa disenyo ng Diyos. Kaya walang ginawa ang Diyos na hindi sinasadya. Hindi nagkamali kailanman ng Panginoon. Kahit kailan hindi siya magkakamali katulad natin. Mayroon siyang dahilan sa paglikha sa anumang bagay sa mundong ito. Kahit palanggam yan, kahit palangaw yan, may dahilan ng Diyos. Ang motibo ng Diyos sa paglikha sa ating mga tao ay ang pag-ibig niya. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, kaya tayo nilikha. Yung purpose natin, yung pag-ibig niya sa atin, kaya dinidisenyo niya tayo. 'Di ba? Lahat, even yung kapaligiran natin, dinisenyo niya to. Para dito tayo manirahan. Tayo yung sentro ng pagmamahal ng Panginoon. 'Di ba? Na bago niya pa tayo pinatungtong sa mundong ito, binigyan kanya ng nanay at tatay na magtataguyod sa'yo. Binigyan kanya ng magandang mundo, mga puno, 'di ba? Hangin, tubig, pinrovide yan ng Panginoon lahat sa atin. Kasi tayo yung pinakamahalagang nilikha ng Panginoon sa mundong ito. Amen? Kaya ikaw, nilikha ka upang maging, 'di ba? Tagpuan ng Panginoon. Ng kanyang pag-ibig. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para ihayag mo sa mundong ito yung pag-ibig ng Panginoon, lalo na pag nakilala mo siya. Kaya nga, bakit ko kayo pinag-aaya, 'di ba, ng mga kaibigan ninyo? Kasi nilikha tayo ng Diyos para mahalin niya. Ito yung isang katotohanan na dapat mong pagbatayan sa iyong buhay. Kaya kung ikaw, nabuhay ka dahil sa pagmamahal, kailangan mo ring mahalin yung kapwa mo. Kailangan, hinahayag natin si Jesus Christ because Jesus Christ itself is love. Ang taong walang pagmamahal ay taong walang Diyos. Uulitin ko, ang taong walang pagmamahal ay taong walang Diyos. Amen? Kaya kung wala kang pag-ibig, kung puro basura ang nilalabas ng bibig mo, baka wala ka pang Diyos talaga. Baka hindi mo pa talaga tinanggap si Jesus sa buhay mo. Amen? Kaya kung puro mga basura pa yung nilalabas ng bibig mo, puro masasama, puro pagmumura, puro walang kwentang bagay ang nilalabas ng bibig mo, malamang hindi mo totoong nakilala yung tunay na pag-ibig. Kasi ang Diyos ang magbibigay at maglalagay sa atin ng tunay na pag-ibig. Amen? Nagmamahal tayo dahil sa Diyos. Nagpapatawad tayo dahil sa Diyos. 'Di ba? Ginagawa natin purpose natin, Kuya James, dahil sa Panginoon. Nabubuhay tayo para sa Diyos, hindi lang para kay nanay at tatay. Hindi lang para sa pangarap natin.
at hindi yon aksidente. Amen? Kaya siya yung batayan ng katotohanan. Yung salita niya ay katotohanan. Kaya kung walang Diyos, lahat tayo ay mga aksidente. Diba? Aksidente lamang tayo kung talagang walang Diyos. At bunga tayo ng sinasadyang pagbabago sa sandaigdigan. Amen? Kaya mahalaga na malaman mo na hindi ka aksidente. So, kung merong nagplano, kung merong nagmahal sa atin, kung merong lumikha sa atin, may dahilan kung bakit tayo nilikha. At yun yung purpose natin, magmahal din tayo sa iba. At sa pamamagitan ng gospel at mabuting balita na pinapakilala natin si Jesus Christ sa mga kaibigan natin, yun yung test natin. Yun yung layunin natin. Yun yung purpose natin. Yun yung calling nyo. Calling din namin na mga nanay ninyo, kaya kami humahayo at pinapakilala si God sa mundong ito. Kaya kami nagiging mabuting tao dahil sa Diyos, hindi dahil sa atin. Kasi mabuti ang Diyos. Kasi siya ang may gusto na maging mabuti tayo. Hindi mo gusto, anong pangalan nga? Si Kuya Lebron ba yan? Lebron nga ba ang pangalan to? Nakalimutan ko kasi. Hindi niya gustong maging mabuti. 'Di ba? Kaya nga minsan nadadala pa rin siya ng mga bisyo eh. 'Di ba? Kasi hindi niya gustong maging mabuti. Diyos ang gustong maging mabuti siya. 'Di ba? Pero kaya tayo lumalapit sa Diyos. Kaya natin nilalapit yung mga anak natin, yung mga kaibigan natin. 'Di ba? Kasi masasama talaga tayo lahat. Lahat tayo, kahit yung nanay at tatay nyo, lahat tayo masasama. Walang naghahanap sa Diyos. Walang naghahanap sa Diyos, sinabi niya yun sa aklat niya. Walang taong naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa inyo. Ang Diyos ang tumawag sa inyo. Kaya hindi aksidente na nandito kayong mga kabataan. Maaaring napilitan ka lang kasi sinabi ng nanay mo. Pero pagdating ng panahon, maiintindihan nyo rin na ang totoong dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay ang Diyos. Even ang nanay at tatay mo, even ang mga lola mo. Kahit gaano pa ang taong may pinag-aralan, engineer man yan, presidente man yan, tingnan nyo na sa pamahalaan, pinapakilala din sa kanila ang Diyos. Kaya hindi katawa-tawa na pinag-aaralan nyo ang Diyos. Hindi kayo dapat nahihiya na pinag-aaralan nyo ang Diyos. Kasi yan ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kung walang Diyos, wala tayong saysay. Yun ang totoo. Tingnan nyo ngayon yung mga nilindol. Nakita nyo yung mga reels, di ba? Mga TikTok ng mga nilindol. Hindi nila pinapansin si God actually. Pero bakit nung yumayanig na yung lupa, Panginoon nang tinatawag nila? Di ba? Nung nakita nilang gumuguho na yung mga gusali, sino na yung tinatawag nila? Panginoon na, hindi na yung kaibigan. Dati yung kaibigan lang ang tinatawag. Halika, laro tayo ng Mobile Legend. Di ba? Laro tayo ng computer. Pero nung bumagyo na, di ba? Nung bumaha na, nung yumayanig na yung mundo, nung yumayanig na yung lupa, anong tinatawag? Diyos ko, Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon ko na, ba't di mo tawagin kaibigan mong tinatawag mo sa Mobile Legend? Diba? Ba't di mo tinatawag yung kaibigan mo, nakainuman mo? Ba't di mo tinatawag yung kabarkada mo, nakasama mo, kung saan kayo nakikipag-date? Diba? Kasi ang totoo, diba? Ang totoo, sa huling sandali ng buhay natin, kapag tayo ay nakalagay sa komplikado, sa delikadong sitwasyon, Diyos din ang tatawagin natin. Diba? Kahit pa minsan nahihiya tayo. Kahit pa minsan pinagtatawanan natin yung Diyos na to. Subukan ninyo, pag pumutok yung bulkan dyan sa Bicol, tingnan ko kung hindi nyo tatawagin yung Diyos. Pag pumutok yung bulkan dyan sa Bicol, tingnan nyo, kayong mga kabataan na tatawa-tawa sa Panginoon, Diyos din ang tatawagin ninyo. Kasi bakit? Hindi ka kayang iligtas ng nanay mo. Hindi kayo kayang iligtas ng tatay ninyo. Hindi rin kayo kayang iligtas ng church ninyo. Diyos din ang tatawagin ninyo, maniwala kayo. Kaya yung katamaran natin, na mag-aral ng salita ng Panginoon, na malaman ang pangangailangan natin sa Diyos, hindi lang sa panahon na tayo nahihirapan. Even sa panahon na masaya tayo, alalahanin natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Lagi tayong magpasalamat. Diba? Napakahalaga. O, kapag nanginginig na tayo sa lagnat, sa sakit, Panginoon, tulungan mo ko. Diba? Kapag wala na tayong makain sa pagkainan natin, Panginoon, tulungan mo kami. Diba?